Sa madilim na gabi ng isang maliit na bayan, isang batang babae ang nagdarasal sa itaas ng bahay. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang lola mula sa labas ng bintana. Agad siyang lumapit at hinawi ang kurtina at nakita ang kanyang minamahal na lola sa labas. Sinabi ng lola na giniginaw siya at nais pumasok para magpainit. Walang kamalay-malay ang inosenteng bata at papalapit na sanang bubuksan ang bintana nang biglang dumating ang kanyang ina. Huli na ang lahat. Kinabukasan, bumalik ang lasing na asawa sa bahay at nakita ang maraming taong nakatayo sa labas. Akala niya ay may kasiyahan. Ngunit pagdating niya, lumabas si Steven, isang pulis. Sinampal ni Steven agad ang lalaki at tinanong kung bakit hindi ipinako ang bintana gayong may bata sa bahay. Bago pa makapaliwanag ang lasing na asawa, hinila siya ni Steven paakyat. Sa pagpasok niya sa kwarto, bumungad sa kanya ang malagim na tanawin, ang kanyang asawa ay patay na sa tabi ng kama, at ang katawan ng anak nilang babae ay wala ng laman ang mga lamang loob. Nagising sa katotohanan ang lasing na ama at labis ang pagsisisi. Hindi niya magawang tingnan ng diretsyo ang kanyang asawa at anak. Galit na galit si Steven at gusto sanang barilin ang lalaki sa mismong oras na iyon, pero nang maalala niyang kapapanganak lang nito sa matinding lungkot, hindi niya nagawang gawin ito. Inutusan ni Steven ang kanyang mga tauhan na ikulong ang lalaki at hintayin ang paglilitis. Ang libing naman ay ipinasa niya sa pari. Lumabas na kakaiba ang bayang ito. Tuwing paglubog ng araw, hawak ni Steven ang kampana at paulit-ulit itong pinapatunog. Kapag naririnig ito ng mga taga-nayon, agad silang umuuwi at sinasarado ang kanilang mga pinto. Tapos ay dahan-dahang hinahaplos ang itim na bato, isang nakasanayan na nilang gawain. Ginagawa nila ito dahil tuwing gabi, may lumalabas na mga halimaw na kumakain ng tao. Tanging ang pagtatago sa loob ng bahay at pagbibitin ng itim na bato ang kanilang proteksyon. Sa kasamaang palad, hindi ito nagawa ng pamilya ng lasing na ama, kaya sila ay napahamak. Dahil sa kapabayaan, hindi niya naipagtanggol ang kanyang asawa at anak. Kinabukasan, pinarusahan ng ama ng pinakamabigat na parusa sa kanilang bayan, ang manatili sa loob ng bakal na bahay ng magdamag na walang itim na batong magpoprotekta sa kanya. Ngunit bago isagawa ang parusa, hindi makayang ikulong ni Steven ang lalaki sa bakal na bahay. Alam niyang tiyak itong kakainin ng halimaw. Kaya't kinausap niya ang pari at iminungkahing iligtas ang lalaki. Inakala niyang susuportahan siya ng mga mananampalataya ng Diyos ng awa, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Tinanggihan ng pari ang mungkahi ni Steven. Anya, kung hindi mapaparusahan ang lalaki, mawawala ang takot ng mga tao, at baka mawala ng bisa ang pananakot ng bakal na bahay. Wala nang nagawa si Steven kundi murahin ang simbahan at umalis, pero hindi pa rin siya sumuko. Bumalik siya sa kulungan at palihim na inihagis ang batong basbas sa lalaki, umaasa siyang maililigtas ito. Balak din ni Steven na pakiusapan ang mga taga-nayon na patawarin ang lalaki. Pero wala ng pag-asa, ayaw na nitong mabuhay pa dahil sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Ibinigay niya pabalik ang bato kay Steven at sinabing handa siyang tanggapin ang parusa. Nang bumaba ang araw, dinala ang lalaki sa bakal na bahay habang pinapanood ng mga taga-nayon. Tinignan siya ni Steven nang may matinding pagsisisi bago isara ang pinto at dinagdagan pa ito ng karagdagang kandado. Habang dahan-dahang bumababa ang gabi, tahimik na nagsiwian ang lahat. Naiwan ang lalaki, nanginginig sa takot sa loob ng bakal na bahay. Sumilip siya sa labas, tila walang tao, kaya panandalian siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga halimaw. Narinig niya ang kanilang mga tinig, tila masaya pa at nagtatawanan. Nagbago ang anyo ng mga halimaw, naging mukha ng kanyang yumaong asawa at anak na babae. Unti-unting gumuho ang kanyang pag-isip. Umupo siya sa sahig at humagulhol. Di nagtagal, sinira ng mga halimaw ang bakal na bahay at kinain siya. Kinabukasan, ginanap ang libing ng buong pamilya. Ngunit sa oras na yon, dumating ang isang kakaibang sasakyan sa nayon, na agad pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang pamilyang sakay ng kotse ay tila nagtaka rin sa kakaibang tingin ng mga taga-nayon. Lumabas ang ama ng pamilya para magtanong ng direksyon, ngunit walang sumagot hanggang sa makasalubong niya si Steven. Nagtanong si Jim kung paano makalabas patungo sa highway. Tinignan siya ni Steven at tinanong kung kasama ba niya ang kanyang pamilya. Nang sabihin ni Jim na, saglit na natigilan si Steven at may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Matapos ang ilang sandali, sinabi ni Steven na dumiretso lamang sila.
Nagpasalamat si Jim at muling sumakay sa kotse. Nagpatuloy sa pagmamaneho ang pamilya ni Jim sa makakapal na kagubatan. Ngunit matapos ang ilang minuto, napansin nilang bumalik sila sa parehong nayon. Akala ni Jim ay naligaw lang siya. Sinubukan niyang muling ituloy ang biyahe, ngunit muli silang bumalik sa nayon. Nagsimula ng kabahan ang pamilya. Nagdesisyon silang bumalik sa dating daan. Habang nagmamaneho, nakasalubong nila ang isang itim na kotse na paparating. Nawalan ng kontrol ang dalawang sasakyan at nagbanggaan. Naibagsak ang pamilya ni Jim sa gilid ng kalsada habang ang lalaking sakay ng itim na kotse ay sugatan. Sinubukan ng lalaki na pumasok sa nayon upang humingi ng tulong. Dinala siya sa klinika para gamutin ang kanyang sugat. Bagamat halos madilim na, nagdesisyon si Steven na pumunta sa gubat para iligtas ang pamilya ni Jim. Pagdating niya, napansin niyang may isa pang lalaki sa itim na kotse. Nagpakilala ito bilang si Jade at sinabing kasama niya ang kaibigan niya noong naganap ang aksidente. Nakita ni Steven na mukhang walang sugat si Jade, kaya iniwan muna ito at nagmadaling pumunta sa kinaroroonan ng pamilya ni Jim. Nasa loob pa rin ng kotse ang pamilya at ang anak na si Ethan ay naipit ng bakal sa binti. Sinubukan ni Steven na makapasok sa kotse at isa-isang ilabas ang mga sakay. Samantala, nang marinig ang aksidente, agad na nagpunta roon si Ellis, anak ni Steven, kasama ang pari, nurse na si Christy, at Deputy Kenny upang tumulong. Sa tulong nila, nailigtas ang tatlong miyembro ng pamilya ni Jim. Si Ethan na lang ang natitira sa loob. Sinabi ni Nurse Christy na kailangang operahan si Ethan upang matanggal ang bakal sa kanyang binti at abutin ito ng halos 1 oras. Ngunit halos madilim na. Nagdesisyon si Steven na manatili sa kotse kasama si Christy at Jim upang gawin ang operasyon. Agad namang bumalik sa nayon ang iba bago tuluyang lumubog ang araw. Bago simulan ang operasyon, naglagay si Steven ng maliit na bato sa harap ng pinto. Anya, ito ang magpoprotekta sa kanila. Nakinig si Jim, ngunit hindi pa rin niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Steven. Narinig ni Jim ang mga tinig sa labas at muntik na niyang buksan ang pinto, pero agad siyang pinigilan ni Steven. Sinabi ni Steven na anuman ang mangyari, huwag na huwag bubuksan ang pinto dahil mamamatay silang lahat. Sumilip si Steven sa labas at nakita ang maraming taong nakatayo sa paligid ng sasakyan. Alam niyang hindi iyon mga tao. Samantala, pauwi na ang natitirang grupo patungo sa nayon. Ngunit sa gitna ng biyahe, naplatan ang kanilang sasakyan. Wala na silang magawa kundi tumakbo pa uwi bago pa dumating ang mga halimaw. Nang makarating sa tinatawag na communal house, isang pansamantalang tirahan, nagsimula ng katukin ng grupo sa labas ang pinto. Ngunit hindi agad binuksan ng mga nasa loob dahil sa takot na baka halimaw ang mga nasa labas. Lumabas na ang mga tunay na halimaw at dahan-dahan silang lumapit. Biglang nakita ni Julia ang anyo ng kanyang yumaong kasintahan. Lalapit na sana siya pero pinigilan siya ni Kenny. Si Donna, ang tagapamahala ng shared house, agad na nagpabukas ng pinto. Dahil sa kanya, nakapasok ang grupo at nakaligtas sa kapahamakan. Dinala ni Donna ang mga ito sa kanilang silid upang makapagpahinga. Ikinuwento rin niya kay Tabby ang sikreto ng bayang ito, na ang lahat ng narito ay naligaw rin tulad nila at hindi na nakalabas. Gabi-gabi, may halimaw na nagpapanggap na mga patay nilang kamag-anak para akitin silang magbukas ng pinto. Kapag nabuksan ito, pinapasok sila, pinapahirapan, at kinukuha ang mga lamang loob. Ang tanging paraan para makaiwas ay maglagay ng bato sa harap ng pinto, hindi makakapasok ang mga halimaw kapag nakita yon. Ilang oras bago yon, sa infirmary, nagpapagaling ang lalaking sakay ng itim na kotse. Biglang lumitaw si Sarah, isang residente ng nayon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naroon. Bigla siyang kumuha ng bakal at sinaksak ang lalaking pasyente sa leg. Patay ito agad. Matapos ang krimen, tila natakot si Sarah sa kanyang ginawa at nagbulong-bulong mag-isa. Nang gabing iyon, dumating ang nurse para mag-check at laking gulat niya sa nakita. Tatakas na sana siya pero napansin niyang bukas ang pinto. Mabilis na nakapasok ang mga halimaw. Dahil sa takot, tumakbo ang nurse papunta sa basement upang magtago. Kinabukasan, matagumpay na naisagawa ni Nurse Christy ang operasyon kay Ethan. Nasa ligtas na kalagayan na ito. Muling nagkita ang pamilya ni Jim at akala nila ay ligtas na ang lahat. Ngunit pagpasok sa infirmary, nakita nilang patay na ang nurse, kinain siya ng mga halimaw. Hindi makapaniwala si Kenny.
Patay rin ang kanyang ama na nagpapagamot noong gabing iyon. Labis ang galit ni Kenny. Hindi niya maintindihan kung bakit nabuksan ang pinto ng infirmary. Sa kabilang banda, nagpapahinga sa communal house si Ethan. Biglang may nakita siyang batang lalaki sa labas ng bintana na kasing edad niya, nakasuot ng puti. Lumabas siya at nakita ang isang matandang lalaki, si Victor, ang kauna-unahang taong nakapunta sa bayang iyon. Araw-araw ay may sinusukat si Victor sa gilid ng bahay. Tinanong ni Ethan kung may ibang batang lalaki sa lugar. Sagot ni Victor, wala maliban sa kanya. Tatanungin pa sana ni Ethan pero tinawag siya ni Julia pabalik. Pakiramdam ni Julia ay may kakaiba kay Victor. Nang hapon na yon, nagtipon-tipon ang mga taga na yon para tanggapin ang bagong residente, ang pamilya ni Jim at si Jade. Binigyan ng bahay si Jim ng dating pag-aari ng pamilyang nasawi. Ngunit ayaw ni Julia tumira kasama ang magulang niya. Mas gusto niyang makitira sa shared house kasama ng mga kaedad niya. Matagal na siyang may sama ng loob sa pamilya. Pinilit siyang kausapin ni Tabby pero hindi ito pinakinggan ni Julia. Samantala, wala pang sariling matirhan si Jade kaya pansamantalang pinatira siya ni Deputy Kenny. Kinabukasan, nadiskubre ni Jade ang isang sikreto, isang lihim na basement. Pagbaba niya, nakita niya ang nabubulok na bangkay. Pero paglingon niya, nawala ito. Sa halip, may lumitaw na kakaibang simbolo sa pader. Agad siyang pumunta kay Kenny para sabihing may nakita siya. Ngunit nang bumalik sila, normal na uli ang basement. Sabi ni Kenny, baka dahil bago pa lang si Jade sa nayon, kaya parang nahihilo ito o may guni-guni. Ipinakita rin ni Kenny ang hiwaga ng nayon. Ang lahat ng naririto ay dating nanggaling sa iba't ibang lugar, libo-libong kilometro ang layo. Wala sa mapa ang bayang ito, parang isa itong hiwaga o dimensyon na hindi pa nadidiskubre. Biglang nag-ingay ang radyo sa mesa. Ayon kay Kenny, madalas daw itong mangyari. Ngunit si Jade ay tila may naisip. Yumakap siya sa radyo at agad umalis, parang may plano siyang nabuo. Samantala, dinala ni Jim si Ethan sa communal house para mag-almusal. Namamahala rito ang nanay ni Kenny, siya ang nagluluto para sa lahat. Madalas ding tumulong doon si Sarah. Habang nasa banyo si Jim, lumapit si Victor kay Ethan. Binigyan siya nito ng litrato, isang batang lalaki na nakasuot ng puti. Siya ang batang nakita ni Ethan. Sabi ni Victor, nakita na rin niya ito dati at nais niyang puntahan ito sa gubat kasama si Ethan. Paglabas ni Jim mula sa banyo at nakita si Victor, agad niya itong pinagalitan at pinagbawalang lapitan si Ethan. Wala nang nagawa si Victor kundi lumayo. Kinahapunan, habang nagkukwentuhan sa labas sina Jim at Tabby, palihim na pumunta si Victor sa likod ng bahay. Gustong isama si Ethan sa gubat. Inakala ng batang si Ethan na isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ang kanilang pupuntahan. Lumalim sila sa gubat, isang lugar na hindi pa nararating ng karamihan sa takot sa mga halimaw. Habang naglalakad, muling nakita ni Victor ang batang nakaputi kaya mabilis niya itong sinundan. Napunta sila sa isang malaking punong may malalim na butas sa gitna ng puno. Inihagis ni Victor ang isang bato sa loob, ngunit bigla itong bumagsak mula sa itaas. Nagtaka silang dalawa. Samantala, nadiskubre ni na Jim at Tabby na nawawala si Ethan. Bukas ang likod na pinto ng bahay. Nagtaka sila at agad pumasok sa gubat para hanapin ang anak. Habang tinatawag ang pangalan ni Ethan, napukaw nila ang isang grupo ng mga aso sa gubat. Pinalibutan sila ng mga ito at tila aatakihin na. Biglang may putok ng baril, tumakbo ang mga aso palayo. Si Victor pala ang bumaril, may dala siyang baril para sa proteksyon. Galit na galit si Jim at gustong saktan si Victor, pero hindi siya makagalaw dahil armado ito. Pagbalik sa bahay, inilabas ni Victor ang mga larawang kanyang iginuhit, mga alaala ng mga hayop at halimaw. Naaalala niyang siya ang kauna-unahang dumating sa bayang iyon, bata pa siya noon. Marami siyang nakitang bangkay at isang batang nakaputi na naglalaro sa duyan, tapos bigla na lang nawala. Hindi niya nakalimutan ang karanasang iyon. Kaya hanggang ngayon ay gusto niyang alamin ang katotohanan kung sino ang batang iyon. Kinabukasan, nagpunta muli ang pamilya ni Jim sa communal house para mag-almusal. Habang masaya ang lahat, biglang nakaramdam ng matinding sakit si Sarah sa kanyang kamay. Ilang sandali lang, lumitaw sa kanyang balat ang mga salitang si patayin ang bata. Natigilan si Sarah habang nakatitig kay Ethan. Nagkaroon siya ng matinding atake at nawalan ng malay.
Pagkagising niya, nasa infirmary na siya. Sinabi niyang nahilo lang siya. Nang mabalitaan ni Nathan, kapatid ni Sarah, agad siyang nagtungo sa infirmary. Alam niya ang mga sikreto ng kanyang kapatid, ngunit pinili niyang manahimik. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging kakaiba ang kilos ni Sarah. Isang araw, dinala niya si Ethan sa kanilang farm, bitbit ang isang kutsilyo. Habang iniikot si Tabby sa bodega, lihim niyang isinara ito at nilok. Tumungo siya kay Ethan para patayin ito. Ngunit dumating si Nathan at tinangkang pigilan siya. Sa gitna ng pagtutunggali, nasaksak ni Sarah si Nathan sa leg. Bago ito mamatay, may nasabi pa ito. Nakarinig ng sigaw ang mga taga-nayon at agad na nagtakbuhan patungo sa farm tumakas si Sarah sa kabubatan. Galit na galit si Jim kay Steven dahil pakiramdam niya ay hindi nito pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Sinabi ni Steven na wala silang nahahanap na bakas ni Sarah. Naisip ng lahat na malamang ay patay na siya, nilapan ng mga halimaw. Ngunit ang totoo, nasa basement siya ng bahay ng pari. Ilang araw bago ang insidente, lumapit si Nathan sa pari at isinumbong ang lahat ng ginagawa ni Sarah. Ikinulong siya ng pari sa basement para tanungin pa ng masinsinan. Ikinuwento ni Sarah na naririnig niya ang isang mahiwagang boses. Pinaniwala siya nitong makakauwi ang mga tao kung susundin niya ang mga utos nito. Naniniwala ang pari na hindi ordinaryong lugar ang bayang ito, kundi isa itong gawa-gawang sa kanyang paniwala. Ang boses na naririnig ni Sarah ay posibleng tinig ng may likha at may taglay siyang kakaibang kapangyarihan. Biglang sumakit ang ulo ni Sarah at nagsulat siya ng simbolo. Ang pari ay nabigla nang makita ang eksaktong logo ng isang chocolate bar na matagal na niyang ibinaon sa lupa noong dumating siya sa nayon. Samantala, si Jim at Tabby ay nagsisiyasat sa bahay nila. Napansin nilang kahit putol ang plug at walang laman ang kawad ng kuryente, may ilaw pa rin sa bahay. Dumating si Jade at inalok si Jim na bumuo sila ng radio receiver para makahanap ng signal mula sa labas. Pinuntahan nila ang itim na kotse para sa mga piyesa. Matapos ang isang araw ng paggawa, nakabuo sila ng receiver. Inakyat ni Jim ang malaking puno para ikabit ito. Habang nasa ibaba si Jade, nakita niyang dumudugo ang puno. Laking gulat niya nang mapansing may mga bangkay na nakasabit dito at may misteryosong simbolo sa puno. Maya-maya pa, may sundalo na biglang lumitaw at tinutukan siya ng baril. Napilitang tumakbo si Jade sa gubat. Naglakad siya ng matagal hanggang sa bigla niyang nakita si Jim at bumalik sa normal ang paligid. Samantala, matapos maikabit ni Jim ang receiver, sinubukan niyang mag-broadcast pero walang sagot. Pag-uwi niya, nakita niyang naghuhukay si Tabby sa basement. Anya, lahat ng wire ay papunta sa ilalim ng lupa, parang may nakatago roon. Samantala, si Jade ay nasa restaurant at paulit-ulit na iginuguhit ang simbolo sa puno. Lumapit ang nanay ni Kenny at sinabing nakita na niya ang simbolong iyon noon. Dinala niya si Jade sa imbakan at ipinakita ang lumang aklat na may kahalintulad na simbolo. Habang natutulog ang lahat sa communal house, may lalaking palihim na lumapit sa bintana. Isang halimaw na maganda ang anyo ang humihiling na makapasok. Umiti ang lalaki, si Kevin. Tahimik siyang tao at bihirang makipag-usap sa iba. Walang nakakaalam na tuwing gabi, palihim siyang kinakausap ng halimaw sa bintana. Dumating ang gabi ng selebrasyon, ang tao, nang alay sa mga buhay at mga yumao. Ngunit hindi alam ng lahat na isa na namang trahedya ang nag-aabang. Ang pari ay nagtungo kay Steven at isinalaysay ang tungkol kay Sarah at sa misteryosong boses. Nag-alinlangan si Steven, pero nang makita niya ang guhit at ang chocolate, naniwala siya. Nagplano si Steven na pumasok sa gubat para makahanap ng paraan palabas ng nayon. Nagpresinta ang pari at si Sarah na sumama. Naniniwala silang may kakayahan si Sarah na makakatulong. Samantala, si Kevin ay tuluyan ng nalinlang ng halimaw at binuksan ang pinto. Hinalikan siya ng halimaw, ngunit bigla siyang kinagat at pinatay. Habang ang lahat ay nagkakainan at nagkakasiyahan, palihim nang pumalibot ang mga halimaw. Isang babaeng Asyano ang unang biktima. Pagsilip niya sa kanyang silid, pinagtulungan siyang patayin ng mga halimaw. Nagkagulo ang lahat. Nagsimulang tumakbo ang mga tao habang pinagtatawanan at hinahabol sila ng mga halimaw. Habang tumatakas si Julia at si Victor, dinala siya nito sa punong may butas. Pinilit siyang itulak sa loob. Sa kanyang pagkagulat, nang imulat niya ang mata, nasa loob na siya ng isang kabinet sa abandonadong silong. Nawala si Victor. Ang mga natirang tao ay nagtungo sa bahay ni Steven para maghanap ng masisilungan.
Habang tumutulong ang pari, biglang sumugod ang halimaw at tinaga ang kanyang lid. Namatay ang pari at muling nabalot ng takot ang buong nayon. 14 ang namatay. Ipinasa ni Steven kay Kenny ang pamumuno. Bago tuluyang umalis, pinuntahan niya ang anak niyang si Ellis. Matagal na silang may tampuhan dahil sa nakaraan. Noong araw, nang mawala sila sa kagubatan, unang natagpuan ni Steven ang itim na bato sa isang kuweba. Dito sila nagsimulang makahanap ng proteksyon. Ngunit sa parehong araw, nabaliw ang kanyang asawa at pinagbabaril ang mga tao. Napilitan si Steven na barilin ito. Tinanggap na ni Ellis ang ginawa ng kanyang ama. Nagyakapan silang mag-ama. Pag-alis, dinala ni Steven si Sarah mula sa basement ng pari, naniniwala siyang siya ang susi sa lahat. Samantala, muling nagtayo si Jim ng mas malaking antena sa bubong ng communal house. Lahat ay tumulong, bagamat marami ang wala ng pag-asa. Pagkabuo nito, nagkaroon ng signal. Narinig nila ang boses ng isang lalaki. Ngunit biglang sinabi ng lalaki na hindi dapat hinukay ni Tabby ang butas. Agad tumakbo si Jim pauwi. Si Tabby pala ay nahulog sa butas. Sa ilalim ng lupa, nakita siya ni Victor. Dinala siya nito palayo bago tuluyang gumuho ang kuweba. Si Steven at Sarah naman ay nakarating sa isang misteryosong bahay, ngunit hindi na makalakad si Steven dahil sa laso ng kagat ng gagamba. Muling lumitaw ang batang nakaputi at itinuro ang punong may itim na butas. Pinatuloy niya si Steven doon. Ngunit sa halip na makauwi, napunta ito sa isang lugar na may 4 na pader, walang daan palabas. Maya-maya, isang bus ang dumating sa nayon, dala ang bagong mga pasahero. Ang bangungot ay muling magsisimula.